nakakapagod na ang ating sinabi. Mali tapusin na, huwag tayo magpagamit. Isigaw sa langit, kailangan na pagbabago. Huwag namang maulit, natuto na Pilipino. Mahalaga ang buhay, ipagyabang tunay na pantay-pantay, sabay-sabay sa paglibang. Ang ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kami ka. Nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos, hindi ba bagal-bagal, batas pinapairal, di mapagmataas, kanyang iaangat ang tas ng ating buhay. Kasama ka sa paunlad, darating ang bagong umaga. Nakikinig ang Diyos sa dalangin natin, tumawag manalig ka. Ang asa nandito na para sa bawat Pilipino. Patong boss ko, sir. Ay, good afternoon na pa. Ang ganda-ganda na pasada. Ano ba, ano? Yorme, kumain kaway tayo, Yorme! Okay, met. Ako na naman si Mayora. Ay, si Mayora! Bye! Sabi si Boy! Wala.
Yan, palakpakan naman! Yan! Hello, Mayora! Magandang tanghali po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Mukhang walang pasada ngayong araw. Dahil nandito kayo. Pero masaya po kami na makasama kayo ngayon. At nung marinig namin na susuportahan nyo ang tambalan namin ni Yorme, talagang natuwa po ang aming puso. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating Buting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang katambal ni Yorme Isko Moreno Dumangoso bilang kanyang vice-alkalde. At dahil ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, ang bit-bit ko po sa tambalan namin ni Yorme ay livelihood. Sa totoo lang, isang bagay na nagpapasya sa aking puso na ilaban ito dahil nakita ko kung gaano kayo kasipag. At marami sa inyo, ibinibilad ang inyong katawan sa ilalim ng init ng araw at ng ulan para lang makapagpauwi ng salapi na tutulong sa inyong pamilya. Kaya para sa amin ni Yorme, dapat kayo lahat inaalagaan, minamahal, at dapat kayo ay nakakalapit sa amin ng madali lamang. Dahil alam namin na importante na kayo po ay nakakapagdialogo sa gobyerno. Yan po ang maaasahan nyo sa amin ni Yorme. At alam ko importante kayo kay Yorme, kaya bilang kanyang vice-alkalde, ang suportang ibibigay po ni Yorme sa inyo ay suporta rin na ibibigay ko sa inyo balang araw. Yes! Thank you! Palakpakan po, palakpakan! Maraming salamat po. At Manila, God first. Yun! Yan, maraming salamat po sa ating vice-alkalde ng Maynila. Sino ang vice natin? Si Chi Atienza, siyempre. Yan. At kayo naman, siyempre, kung sino ba natin magsalitahin ng ating kay... Yun, no? Gusto ba salita sila, no? Yun. Okay, isang Yorme muna. Yorme. Yorme, God first. Yan, magandang tanghali po. Yan, thank you po. I love you! Magandang tanghali sa inyong lahat. Kumain na ba kayo? Huwag kayong mag-alala, lilipas din yan. Anyway, magandang hapon sa inyong lahat. Una, salamat sa inyo. Kami galing sa sunog ni Chi Atienza kanina. At dapat mga alas 12 nandito kami. Pero nakiusap ako kay Presidente ninyo sa inyong pamunuan, kay Deo, na kung pwede 1 o'clock kami na maparito. So maraming salamat at kami bahagi ng inyong programa ngayong araw na ito. So ngayong araw na ito, Tujuh. Noong panahon natin, kayo mismo, testigong buhay. Hindi nyo madaanan ang rekto. Ibinalik ko sa taong bayan ang kalsada. Nadaanan ng inyong mananakay at ng mga driver na walang toll gate sa Abad Santos Recto. Kasi may toll gate din, may Yumanyanga dun eh. Bawat ikot may Yumanyanga dun eh. Lalong-lalo na yung biyaheng Cubao, Divisoria. Pag nadadaan doon, kaya gustong-gusto nilang mabalang kayo para mag-cutting trip kayo. At kayo'y lumalabas, may dahilan sila para kayo putongan. Kasi siyempre, imbis na diretso ka ng Recto, kakana ka ng Abad Santos, palilikuin ka ng Shanghai. Tapos pag-ikot mo, Nyanga, Ednet, Posam, Tollgate. Kanino napupunta yun? Sa mga tulunggis. Kaya ko yan binabanggit, dala na gusto ko magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa pagkamit sa kalsada.
whether nagmamaneho ng 3 gulong, motorized and non-motorized, o 4 na gulong, bus, jeep, taxi, makapaghanap buhay kayo. Ganun din yung mga pribadong sasakyan. Makadaan ng maliwalas, makaikot kayo ng mabilis. Alam naman natin, pare-pareho, magkaiba lang tayo ng gulong, 4 sa inyo, 3 sa akin. Na mas marami kang ikot, mas malaki ang chance mo maka-boundary. Tama, mali? Mas mabagal ang ikot, kaya pagdating sa operator, boss, bukas na lang. Pas muna. Alam natin ang buhay sa kalsada. Ngayon, nabanggit ko ang lahat ng iyan. Ako, nasa harapan nyo ngayon. Wala akong ihilingin sa inyo. Isa lang ang hihilingin ko. Magdisiplina lang kayo. Masaya na ako. Yung bang ipagmalasakit ninyo ang inyong sarili na kahit tayo driver, meron tayong dignidad, meron tayong disiplina. At tayo, ipinagmamalasakit natin yung pasahero at yung komunidad kung saan tayo naghahanap buhay. Siguro naman, hindi naman mahirap yung hinihingi ko, ano? Kaya nyo naman gawin, ano? Yung iba naman sa inyo dito, konti na lang ang birthday. Ang ibig ko sabihin, mas matanda kayo sa akin. Mas alam ninyo ang tama at mali. Ako, ipinagmamalasakit ko lang ng tao. Walang mayaman, walang middle class, walang mahirap. Pantay-pantay ang pagtingin ng pamahalaan sa kanyang mamamayan. Kaya ang disiplinang ibinibigay sa inyo ay ibibigay din sa iba. Ngayon, napabalitaan ko, 3 taon lang ako nawala. May isang grupo na muhunan para agawan ng pasahero yung linya ng jeep. Umanak kayo, kukutusan ko yun. Hindi, tingnan ninyo, ako sidecar boy, para lang magkaliwanagan tayo, yung buhay ng 3 gulong. Kami ang feeder passenger. Ano ibig sabihin? For example, kami, Wanluna, Lakandula. Alam nyo yung South Drag? May pila ng sidecar doon. Sa unahan namin, Wanluna atras ang biyahe. Yung may paho, doon sa Padrirada yun eh. Pero kami doon sa kanto ng Recto at Wanluna, may pila doon, Wanluna atras. After noon, pila na ng sidecar. Ewan ko kung inabot nyo doon noong 90s ha. Pila na ng sidecar. Ibig sabihin, yung pasahero, galing Lakandula, Luwalhati, Wagas, Natitinga, Tagumpay, Sandico, lahat yun, isinusubo namin. Bababa ng South Drag, 3 piso isang ulo. Sasasakay yun, papunta Cubao. Sa kanto. Para umikot. Nung araw, ang ikot hanggang Asuncion, Recto. Nung bandang huli, wala na, hanggang Abad Santos. Ang problema, hindi naman kami po pwede kumuha ng pasahero sa Recto. Hindi kami pwede kumuha ng pasahero sa Avenida. Bakit? May linya ng jeep dun eh. Ngayon, ano nangyayari? Kasabay nyo na. Nakikipag-agawan na. Tama ba? Tama! Matanong ko kayo,
Matanong ko kayo, yung pasahero ba nila, pasahero nyo? O, di ba? O sino nawalan? Bakit? Bakit? Kasi taong gobyerno mismo ang pumayag. Kaya yung kusihal na yan, sa District 2, sa totoo lang, pumupuro na sa akin yan, bibinggo na yan. Sila na mahunan yan eh. Palibasa sila may kapangyarihan eh. Nung panahon ko, hindi nila magawa yun eh. Whether congressman, whether konsihal, whether vice mayor, hindi sila makapagtulongges sa tao. Bakit? Nasa kalsada ako eh. Umiikot ako sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw umiikot ako. Dahil bakit? Makikipag-ugnayan ako sa utaw eh. Makakausap ko ang tao eh. Ang tao masusumbungan ako eh. Kaya malalaman ko. Tatatlong taon lang ako nawala eh. Naghari-hariya na itong mga buhayan ko eh. Ngayon lang ako nakakita ng isang congressman o dalawang congressman, dalawa pala, may hawak na parking, may hawak ng vendor, pati konsihal. So ibig sabihin, dati si Edith Pati lang. Nung araw si Edith Pati lang eh. Ngayon, taong gobyerno na ang nagpapahirap sa tao. Pati sa kalsada, pinatulan. Mga alkohol, walang patawad sa mikrobyo. Pati kalsada, pinaghanap buhay. Hindi, ako real talk lang ha. Kasi magpapangita tayo sa kalsada, makikita nyo ako sa kanto. Masisit tabi, uy, tabi mo yun. Tatabi. Ibig sabihin, meron ba akong pakinabang doon? Wala. Ang hirap-hirap lumayo sa kalsada, ang init-init, pero alkalde ninyo tatayo sa kalsada. Bakit? Ipinagmamalasakit ang taong bayan na nasa lungsod ng Maynila. Yes! O kaya kayo'y maghanap buhay. Pumanatag kayo. Ibabalik ko ang kalinisan sa lungsod ng Maynila. At lahat ng bumabiyahe ng mga tulongges sa estribo, yung mga hold-upper, snatcher, solvent boy, na umakyat sa jeep nyo, pagpapahingayin natin yung mga yun. Mamasahihin natin. Nawala na yun nung araw eh. Ngayon, naghahanap buhay kayo. Nakakita ko sa Top Avenue. Saan ka nakakita? Parang walang gobyerno. 3 bata. Kinalkag yung driver, dinakma yung mga barya doon sa ibabaw ng jeep. Anong proteksyon ninyo? Tanghaling tapat. Nung araw ang hold up sa gabi. Ngayon wala nang oras. O kaya sabihin nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga mahal sa buhay, lahat ng tulongges sa Maynila kakalawitin ko ulit. Pagpupuyatan natin sila ulit. Payo ko naman sa inyo, huwag kayong maglalagay sa MTPB ha. Pagka kayo'y nahuhuli, huli-huli, mali-mali. O kung pwede, pakiusap, pag pinagbigyan, thank you very much. Tama ba? Huwag nyo silang turuan din na kayo'y abusuhin. Basta, isa lang ang ano ko sa inyo, pantay-pantay tayo. Ang batas sa mayaman, batas sa mahirap. Pare-pareho. Pag kayo'y dinisiplina, sila didisiplinahin din. Ang nangaapat ng paa, bibigyan ko ng alipungan. Kaya kayo, tibayan ninyo ang loob nyo. Marami sa inyo, puro karburador. Puro langis na yata baga ninyo. Ako naman, kaya ko yan na sinasabi na alagaan ninyo ang inyong sarili. Hindi naman kayo magdadrive kundi dahil sa pamilya ninyo.
Tama ba? Eh, alagaan nyo rin ang sarili ninyo. Pag malasakitan rin. Basta, ang pangako ko sa inyo, habang kayo nasa biyahe, tanghali, umaga, gabi, madaling araw, habang natutulog ang pamilya ninyo, bibigyan ko sila ng kapanatagan na sa imbing ng tulog nila, sa oras de peligro, ipararamdam ko sa kanila na may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Yes! Okay! Bumalik na lang. Oh, mabigat ba yung request ko? Mabigat? Oh, pag sinabing para, Mama, para. Oh, balik mo yun nung araw, nung sumasakay ako ng jeep. Nung araw, 35 ko lang eh. Oh, pag sinabing para, teka lang po, tatabi lang ako. Eh, yun na sinasabi ng mga matatanda sa amin nung araw na driver eh. Oh, pag sinabi, dito na lang! Eh, ikaw naman na may hawak ng manibela eh. Tama ba? Turuan nyo din ang ating mga pasahero na makipagkapwa-tao. Love begets love. Pag nagbigay ka ng pagmamahal, ibibigay sa iyo pagmamahal. Pag nagbigay ka ng respeto, ang ibibigay sa iyo respeto. Pag ipinakita mo disiplina, tinuturuan mo ang susunod na henerasyon na magdisiplina. Mabigat ba yun? O, wala na. Ayun lang ang request ko. Wala na. O, pero, mangyayari yun pag nakabalik tayo. Yes! Sorry! Bumalik na! Ibabalik! Ibalik! Gusto nyo ba akong bumalik? Yes! Sigurado kayo? Yes! O, pwede ba pag ako ibabalik ninyo, isama nyo si Chi at Chesa? Yes! Sa totoo lang, Deo, special child sa akin driver nung pandemic eh. Oo. Di ba? Pero ito ito naman sa ibang bagay. Sa totoo lang, di ba mahirap ang buhay ngayon? Mahirap ang biyahe. Mataas ang kuryente. Ang crudo, 5-5. Tumpo ka ng mahal. Di ba? Grabe yung crudo ngayon. Ibig sabihin, hirap na hirap kayo. At tingin ko, patuloy pa tayo mahirapan. Pero, ang mabuti lang, hindi tayo sumusuko. O ngayon, ito naman ay pagpasalamat nyo sa Diyos. Bakit? Kita nyo, magkakasama tayo ngayon. Buhay tayong lahat. Nung pandemya, lahat tayo kinakabahan. Kaya kung ano man ang hirap na nararamdaman natin, bagay na ipagpasalamat pa rin natin sa Diyos dahil nakaraos tayo, nakatawid tayo, nakaligtas tayo sa COVID-19. At kayo na lahat na naparito, at least kayo testigong buhay. Sa pamumuno ko, masasabi natin, matangos ang ilong, nasasabihin natin kahit kanino man, nung pandemya, walang naggutom sa lungsod ng Maynila. Yes! Kaya kami, in our own little way, kung tutulungan ninyo ni Chief, isama nyo na rin yung Your Best Choice. Ang hanapin ninyo yung Your Best Choice. Total, dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo dyan. Dalawang grupo lang yan. Una, Your Best Choice. Matamis. Yung kabila, Ladies Choice. Eh, bahala na kayo. Oh, hindi, isama niyo na yung mga kasama ko. Huwag niyo na akong bigyan ng kontrapelo. Kasi pagka kontrapelo, kontra lang ng kontra yan. Wala nang gagawin. Eh, gusto niyo bang mabalik yung mabilis na kubilis na gobyerno? Yes! Bigyan niyo ako ng mga kasama. Yes! Babangon ulit. So muli,
maraming salamat sa pagkakataon na ito. Alam ko may importante pa kayong guest. Singit lang kami dito. Thank you very much sa opportunity. Nay! Mga lolo't lola ko. Samahan nyo kami ni Chi, Atienza at ng Yormes Choice. Together, we can make Manila great again. Magandang araw. Yes, Yorme! Yorme, Salamat sa inyo. Manila!